Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabalik ng peace and order sa Marawi City, kasabay ng pagtitiyak sa kaligtasan ng lahat ng komunidad. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa mass oath-taking sa Malacanang ng mga bagong opisyal ng pamahalaan. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Pangulong Rodrigo Duterte ang kautusan sa tropa ng pamahalaan na wakasan ang paghahasik ng karangasan ng teroristang grupo sa Marawi City. Kinumpirma ng Pangulo na ISIS ang nasa likod ng insidente at matagal ng plano ang paghahasik ng gulo sa bansa. Balik Malacanang ang Pangulo matapos ang pananatili sa Davao City sa harap ng mahigpit na pagmonitor sa sitwasyon sa insidente sa Marawi City matapos ang deklarasyon ng martial law. And my orders are, since this is war, I did not ask for it. The people, hindi naman nila hiningi. If it's war, my orders really are to wipe them out. Everyone. When I say wipe them out, better, if you shoot him in the head, shoot it again in the heart. Para sigurado. Otherwise, hindi ka maka-eskapo yan, hindi ka mahuli. Gate nito dapat ibalik ang peace and order sa lugar kasabay ng pagtiyak ng kaligtasan ng lahat ng komunidad. Ikinalungkot rin ito ang pagkalagas ng tropa ng pamahalaan sa operasyon sa Marawi City. Binuweltahan rin ito ang kritiko ng pag-iral ng martial law sa Mindanao. Marami akong patay. I'm very sad. Marami akong sundalong patay. Marami ang mga polis ko patay. Hindi lang nila nire-record ng ilan. Wala akong nakita na newspaper na the following died today. I lose about 3-4. It keeps on increasing every day for as long as that war rages on. I am one of those who are really hurrying it up. The earlier we attain the equanimity of the community, the stability, I'd be the first to clamor for the lifting of martial law. But here is the catch. Sabi nila, I did not consult the military. Ano na? You can hardly talk to the fools and to the stupid. They will never understand. You do not declare martial law without asking the soldiers and the policemen. Kaya nga nila sabi na ako na nag-declare ako na walang permiso sa military pati police. With more reason ngayon, tanungin ko ang military pati police, are we okay? Because if we are, then let's lift it immediately. But for as long as the military will say, hindi pa talaga kaya. And it's beyond 60 days. Nagsalita ang Pangulo sa ginanap na mass oath-taking sa Malacanang sa mga bagong talagang opisyal sa PCOO kasama na si ASEC Mocha Uson, MMDA Chairman Danny Lim, sa MTRCB, Professional Regulations Commission, TESDA, Philippine Sports Commission, Office of the Cabinet Secretary at National Movement of Young Legislators. Ayon sa Pangulo, magtrabaho ng tama ang mga nasa serbisyo publiko, magpakasimple sa kanilang pamumuhay at huwag maging abusado sa pwesto. Kayo, nandito tayo sa gobyerno, simple lang tayo. Actually, mag-ano ka dyan, papurma-purma ka, lalo ng iba, pagbaba mo dyan sa Makati, sa ano, patindig-tindig ka pa. Akala natin, people admire us because we are in public offices. But actually, nag-smirk yan. Mga to. Ganun, ginahiya ko na talaga kasi yan ang totoo. Lalo na yung too lavish ang sabi ko, walang sakay dito ng Mercedes-Benz. You use the ordinary, you buy the car that an ordinary manager, kasi manager, nandiyan ka naman sa gobyerno, yan ang bilhin mo. Sa bandang huli, ginit ng Pangulo na bagamat hindi naman niya talaga pinangarap makuha ang pinakamataas sa posisyon sa bansa, patuloy itong magsisika para makapaglingkod ng tama sa mga Pilipino. Para sa Bayan, Rocky Ignacio.